How to quickly forgive. Kamukha po sa daan, hindi ka magiging mabilis kung merong sagabal, kung merong hadlang. Amen? Kung gusto mong mabilis ang iyong pagpapatawad, alisin mo yung mga humps, yung mga balakid. And there are 3 hindrances to quickly forgive. Kaya hindi ka agad nakakapagpatawad. Kailangan nating alisin sa atin yan. Ano po yun? Una, walang personal. Nahihirapan kang magpatawad kasi pinepersonal mo. Kala mo tungkol sa iyo. But my dear friends, you have to understand that this life is like a competition. Sabi nga ni San Pablo, it is a race eh. Kanya-kanya po tayo ng takbo. Unahan tayo. Ang buhay para din pong boxing. Nakakita na po ba kayo ng laban na habang nagsusuntukan yung dalawa, katama doon sa kalaban niya, nagpapasorry agad? Ay, sorry. O pag tinamaan yung kalaban niya, nagpapa-time out, sinasabi, aray ko, sakit. Magpasorry ka sa akin ngayon. Pero kahit na dumudugo sila, namamagana, tuloy pa rin sa suntukan. Bakit? Naiintindihan nila yung laro. Walang personalan. Laro lang, competition lang. Amen? Baka naman hindi mo naiintindihan itong mundo na iyong ginagalawan. My dear friends, we do not live in a perfect world. This world was once perfect, but because of sin, it became imperfect. Wala kang makikitang perpektong tao. Ang kasabihan nga, perfect people are not real, and real people are not perfect. Hindi totoo ang mga perpektong tao. At ang totoong tao, hindi perpekto. Amen? Pag hinahanap mo, ine-expect mo yung asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, sino man yan perpekto, you will be disappointed. Tayong lahat, kailangan mong tanggapin. We have a certain selfishness. Amen? Makasarili tayo. Let's be honest. Let's be real. May kanya-kanya tayong panaginip, layunin, adhikain, pinupuntahan. Minsan, ang problema, yung gusto ng isa, taliwas sa isa. Kahit naman kayong magpapamilya, di ba? Iba yung gusto ng tatay, sa nanay. Pag sinabi ng mga anak, di ba? Lalong-lalo na, kung hindi mo susundan, mag-aaway-away kayo. Sadyang ganyan ang buhay. Hindi mo maiiwasan na meron kang makakabangga, merong masasagi sa'yo, magagalos ka. Pero pag naiintindihan mo na normal lang yan, hindi ka maiinis, hindi ka magagalit. Kailangan mong tanggapin na minsan hindi sinasadya ng iba. Kasi hindi sila perpekto, may pagkukulang sila. Amen? Kung hinahanap mo na mabuhay sa isang perpektong mundo, saan ka dapat pumunta? Wag po kayo dito sa mundo. Dapat mauna ka na dun sa langit. Amen? Sino po sa inyo dito gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ngayon na. O, ayaw nyo naman. Huwag kang magre-reklamo na sinasabi mo, bakit ganyan ang asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, mga anak mo, katrabaho mo. Wala ka pa sa langit, kapatid. Yung mga kaharap mo, hindi naman santo ang mga yan. Anong kasabihan natin? Tao lang nagkakamali. Amen? Walang personala. Pangalawa, wala sanang masamang alaala. Habang tinatandaan mo, binabalikan mo yung masamang alaala, masamang sinabi nila, masamang ginawa nila sa iyo, hindi ka mabilis na makakapagpatawad. Amen? We have to understand, my dear friends, that this life is like a story. Ang buhay ng tao parang pelikula. May iba-ibang eksena. Pero tanong ko po sa inyo, ano yung mga eksena na paborito nyong binabalik-balikan, nire-replay? Hindi po ba yung mga magaganda? Yung mga nakakatawa, nakakakilig, yung mga punto na kung saan nakabawi, itong bida, nakalaban muli siya, nagtagumpay siya. Sino bang tao na matino, na nire-replay, binabalik-balikan? Yung mga eksena na kung saan pinagbubugbog yung bida, nung pinagraratrat, pinatay yung pamilya niya. Sino mag-i-enjoy na nanonood na tinotorture ang bida? Kung gusto-gusto mong tinitignan, pinapanood, yung mga masasama, yung pangit, ano ang tawag sa'yo?
may diferensya. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, may diferensya ka ba? Kasi ang matinong tao, ang hinahanap, mabuti at maganda. Amen? Hindi po kayo, anong mas gusto niyong nakikita? Pangit o gwapo? O kaya nga nandito ako sa harapan niyo. Sabi nga nung isa, pangit na nga ako, maghahanap pa ako ng pangit. Kung pangit ka, magpapicture ka sa gwapo. Amen? Kung alam mo hindi ka kagandahan, maghanap ka na maganda. Kaya nga nagpapaganda ang tao kasi ang kaluluwa ng tao, parte ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos gusto niya mabuti, maayos at maganda. Amen? Pag hinahanap mo, hindi mo matigilan na tinitingnan yung hindi tama, may diferensya ang kaluluwa mo. Amen? My dear friends, leave the past behind. Most especially, leave the ugly past behind. Dahil kung hindi naman nakakatulong sa iyo yan, bakit mo dinadala? We have the choice. Ang problema kasi na napakarami sa atin, binibigay natin yung remote control ng buhay natin sa ibang tao. Kung ayaw mo, yung napapanood mo sa iyong isip at puso, ano mong gawin? Hindi ilipat mo. Amen? May iba pa naman channel. May iba pa naman magandang alaala. Kaya nga ang ating Panginoon, kahit na nakabayubay sa krus, pinako, pinagtaksilan, iniwan ng kanya mga kaibigan, ng mga alagad, disipulo. Bakit sinabi niya, Father, forgive them? Kasi, sabi niya, minsan lang naman ako pinagtaksilan. Naalaala niya, mas marami pa naman yung mga karanasan na kung saan sama-sama sila, naglalakbay sila, kumakain sila. Kung hindi ka natutulungan ng iyong alaala, kalimutan mo yan. Para saan ba ang alaala? Tandaan niyo po ito. Memory should serve to us as a teacher. Nandiyan ang alaala para turuan ka. We should extract learnings, wisdom from what we have experienced. Pero kung tinotorture ka na ng iyong alaala, magpatingin ka. Or much better, magpa-pray over ka. Kasi hindi na yan gawa ng Espiritu Santo. Gawa na yan ng demonyo. Amen? Wala sanang masamang alaala. Pangatlo at kahuli-hulihan, wala sanang sama ng loob. Ang ganda ng narinig natin sa unang pagbasa. Isang bagay daw ang kinamumuhian ng Diyos. Ang tao na nagtatago, nagtatanim ng sama ng loob. Utos ni Jesus ang magpatawad. Tandaan niyo po yan. Kaya nga pag hindi ka nakakapagpatawad, nagkakasala ka sa Diyos. Hindi ka makakapasok sa langit na may dala na sama ng loob. At tandaan natin, pag masama ang iyong loob, masama ang iyong nararamdaman. Walang tao ang makakangiti na may dalang sama ng loob. Amen? At ano ang kasabihan? That when you are in a bad mood, even your loved ones will become your enemy. Tandaan niyo po yun. But if you have a good mood, even your enemies will become your friends. Kaya napakahalaga na alisin natin yung sama ng loob. Yan yung nagiging dahilan. Bakit kumukulubot ang iyong balat? Nagiging kang bad mood araw-araw. Kung hindi nakakatulong sa iyo yan, alisin mo. Amen? At isang magandang paraan po para maalis ang sama ng loob, itong assignment nyo sa akin. Pagkatapos ng misa, pag-uwi nyo, kumuha kayo ng isang kapirasyong papel. Sulat nyo lahat ng sama ng loob nyo doon. Sulat nyo yung mga pangalan ng mga tao na nakasakit sa inyo, umaway sa inyo, umindyan sa inyo, nag-scam sa inyo. Lahat, wag na po kayong magtira. Sulat nyo, idetalyo nyo ano yung sinabi nila, ano yung ginawa nila sa iyo. At pagkatapos, sunugin nyo. Habang nasusunog, panoorin nyo. Para saan po yung sunog? Hindi po yan para sa Diyos. Saan po ba yung lugar daw na hindi na namamatay ang sunog? Sa impyerno. Bakit mo sinusunog? Tinatapon mo sa diablo. Binibigay mo sa demonyo. Galing sa demonyo, sa masama, yung inis na yan, yung galit na yan, hindi galing sa Diyos. Kaya nga pinapaalis ni Jesus sa iyo Paano pa kaya yung mga iba sa atin na senior na may katandaan, ang dami ng inipon na sama ng loob? Baka kulang po yung isang papel. Baka makagawa na ng nobela. Amen? Baka yung iba, encyclopedia na magagawa. Subukan nyo sunugin yan.
Anong mangyayari? Baka sumama yung bahay niyo. Kaya delikado. Ang nagtitira, nagtatago ng sama ng loob, hindi mo kailangan yan, kapatid. Yung iba, nahihirapang magpatawad. Kasi kala nila, pag pinatawad nila yung tao, iniisip nila na baka isipin ng tao, okay lang yung kanilang ginawa. Hindi po. Tandaan nyo din po ito, pag nagpapatawad ka ng isang tao, hindi mo naman mababago yung taong yun eh. Your forgiveness will definitely not change the person that you're forgiving. But why do you forgive? Because your forgiveness changes you. Sinong nagbabago? Yung nagpapatawad. At yun yung mas mahalaga. Ikaw na nagpapatawad, nagbabago ka, bagong buhay. At ano ang matatanggap mo ng grasya pag nagpatawad ka? Magiging mas masaya ka, magiging mas mabuti ang buhay mo, magiging malaya ka, magiging payapa. Yan lang ang nais ng Diyos para sa iyo dahil mahal ka niya. Makinig tayo sa utos ng Diyos. Magpatawad tayo ngayon. Paano maging mabilis ang pagpapatawad? Walang personalan, wala sanang masamang alaala, at wala sanang sama ng loob. Father, kanan-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magbilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Eh ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito ha. Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Ano ang pangarap mo? Sa sarili mo, para sa mga taong mahalaga sa iyo. Handa ka naman bang magsakripisyo para matupad ang pangarap na ito? May mga tao kasi na hanggang pangarap lang. Sabi nga nila, libre ang mangarap, walang bayad. Yun tayo eh. Kaya nangangarap halos lahat. Pero pag kinakailangan na maghirap, ayawan na. Ang nakikita mo lang, yung maganda ng estado ng taong hinahangaan o baka nga kinaiinggitan mo pa. Kasi successful na siya, fulfilled na siya. Hindi mo nakikita yung mga sakripisyong binata niya, maabot lamang sa tulong ng Diyos ang estadong kinalalagyan niya. Narinig po natin sa ating mga pagbasa, ang pangarap ng Diyos sa atin noon pa manguna. Ano? Ang maligtas tayo. Kaya ginawa niya ang lahat para dito. Nandiyan tayo'y nilikha niya, nandiyan tayo'y tinubos niya ng sariling buhay pa niya, ng pagkakatawang tao niya. Nakita niyo na kapag ang Diyos ang nangarap, hindi lang dahil makapangyarihan siya at kaya niyang gawin ang lahat, talagang tinatrabaho niya, pinagsisikapan niya para matupad niya. That is why, kapag siya ang nangarap, pwedeng maantala, pwedeng magkaaberya along the way. Pero sa huli, mangyayari pa rin ang dakilang kalooban niya. Ito ang dapat na magbigay sa atin ng pag-asa para sa ating mga pangarap. Lalo na kung maiaalay natin ang pangarap natin
sa pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ang dahilan kapag may nagpapapray over sa akin with the intention, halimbawa, Father, pray over nga, eleksyon, manalo sana ako sa eleksyon. Father, pray over para po makapasok ako sa trabaho na gusto ko, para mag-boom yung negosyo ko. Father, pray over para makapag-abroad ako. Father, something like that. Marinig man niya o hindi, talagang sinasabi ko sa panalangin ko kapag pinipray over ko yung mga taong kanyan. Ganito, Panginoon, matupad sana ang pangarap mo para sa Kanya. Ayun, lumalagay ako sa sigurado. Mahirap nang mag-pray over sa inyo. Masisi niyo pa ako. Pray over ako, hindi ako nanalo. Hindi ako nakapasa. Denied ako. Hindi ako nakapasok sa trabaho. Hindi nag-boom yung negosyong gusto ko. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Doon ako sa sigurado. Hindi sa pangarap mo, kundi sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kung pangarap mo lang, kung pag-isikap mo lang, hindi mo maabot ang pangarap mo. Maabot mo man, hindi mo maabot ang tunay na kaligayahan para dito. Pero kapag pangarap ng Diyos sa iyo ang pinag-usapan, ilista mo na, siguradong mangyayari, maniwala ka. At kapag nangyari, siguradong mararamdaman mo yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon ipagkakalob sa iyo. Kapayapaang hindi maintindihan ni numan. Kapayapaan dahil natupad sa buhay mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat yun ang mas makapagpapasaya, mas makabubuti, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid at maapektuhan ng buhay mo. Pero dapat, magsikap ka pa rin. Dapat, magtrabaho ka pa rin. Dapat, magpakabuti ka pa rin. Dapat, magdasal ka pa rin. Hindi dahil nakadepende sa lahat ng ito ang pagkatupad ng mga pangarap ng Diyos para sa atin. It's just that we must show to God that we are willing. Kasi kahit gusto niya at ayaw naman natin o hindi tayo worthy, bakit niya ibibigay sa atin ang pangarap niya para sa atin? Di ba? Pero wag ka. Pag natupad ang pangarap niya para sa iyo, dahil nagsumikap ka rin, pinakita mong gusto mo, yun ang makabubuti at makapagpapasaya sa iyo. At sa mga taong maapektuhan ng buhay mo, as I said. Tingnan po ninyo sa halimbawa na ipinakita ni Justin Brownlee. Di ba? Intindi? Tindi ng ginawa niyan. Huwag na lang natin pag-usapan muna yung kontra Jordan. Kontra China. Iba. Nakalain mo, ang tindi nung tambak sa atin, nahabol natin, nag-spearhead siya. Tapos yung less than 2 minutes, lamang pa ng 7 ang China, home court pa nila. Akalain mong sunod-sunod yung puntos ng taong yan? Including that game-winning 3, game-winning basket. Boom! Patay. Sabi nga nung maraming mga Pilipino, dapat gawin na yung national hero. Dapat ipagpagawa na natin yan ng rebulto. Naturalized player natin yan bilang Pilipino, ha? Pero alam po ba ninyo na hindi yan ang una niyang pangarap? Ang una na talaga niyang pangarap ay makapag-NBA talaga. Nag-try out siya? Yes, hindi lang minsan. Couple of times, pero hindi pinalad. Kasi masyado raw yatang maliit yung height niya sa height na hinahanap na forward sa NBA. Kaya dito siya sa atin napadpad. Pero pwede ba nating sabihin sa kasamang palad? I don't think so. Kasi kung pag-uusapan, kasikatan, I think kung naging NBA player siya, mas marami mas sikat kaysa kanya. Ngayon, talaga sikat siya. Pag-usapan pera, palagay ko, mas malaki ngayon ang kinikita niya sakaling naging NBA player siya. With all the favors na binibigay sa kanya, inaalagaan talaga siya. Lalo na ng Barangay Ginebra. Ngayon pa, ng buong Pilipinas pa. At kung naging NBA player siya, pwedeng ang magmahal lang sa kanya, isang estado lang sa Amerika. New York, Indiana, parang ganun lang. Pero ngayon, mahal na mahal siya ng buong bayang Pilipinas. So pwedeng hindi nangyari yung unang pangarap niya. Pero ang tinupad ng Diyos ay ang mas magandang pangarap niya para sa taong ito. Yan ay dahil nagsiga pa rin siya, nagtiyaga pa rin siya, he did not give up. Nanampalataya pa rin siya. Yun ang sinasabi ko bilang follow-up na payo dun sa mga nagpapapray over sa akin. Lagi ko sinasabi, basta brad, basta sister, ano man ang mangyari ha, magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin, magdasal ka pa rin, sumampalataya ka pa rin. Pasasaan ba't matutupad ang magandang plano ng Diyos para sa iyo?
Tama namang mahirap yung payong magsikap ka pa rin, magsiyaga ka pa rin. Lalong-lalo na kung nabigo ka, nasaktan ka, nagka-problema ka pa. Ang hirap ng payong ganyan. Pero kung iisipin mo naman, meron bang nanalo nang hindi mo na nabigo? Meron bang nasarapan, naligayahan sa buhay nang hindi mo na nasaktan? Meron bang nagtagumpay nang hindi mo na nakaranas sa mga problema sa buhay? Mars, wala. Parte ng buhay ang pagkakasakit, ang sakit, ang pagkabigo, ang problema. And besides, kung papansinin po ninyo sa Bible, halos lahat ng himala napangunahan ng isang matinding problema. Bago ang himala, may problema muna. The earth was a formless wasteland. Walang forma ang mundong ito, balot ng kadiliman. Di ba problema yan? Ano nangyari? Nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Ano yan? Himala yan. Problema, himala. Nagkasala ang tao. O hindi ba problema yan? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo. O hindi ba milagro yan? Problema ng kagutuman, kaya himala siyang nagpakain. Problema ng pang-aalipin ng diablo, kaya himala niyang pinagtabuyan ang mga diablo, ang mga demonyo. Himala na kakalingan dahil may problema ng karamdaman. Problema ng pag-aalburuto ng dagat, kaya may himala ng pagkakalma ng dagat. O hindi ba't problema na namatay siya, pinatay siya? Ano nangyari? Ang himala ng muling pagkabuhay niya. Bawat himala, napapangunahan mo na ng problema. Bawat milagro, may nauna munang matinding pangangailangan ng tao. Kaya kapatid, ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magmilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. You see, wala namang maling ma-knockdown. Sabi ko nga, parte ng buhay yan. Ang mali, manatili kang down. Sige nga, sa paglalarawan na lang, nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli, kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay, sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problema ang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, ka-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Alam niyo sa Bible, may digmaan dun sa Old Testament. Hindi ito fiction, nangyari talaga ito. Pinapangunahan ni Gideon ang mga Israelita. Ang kalaban nila, mga Madianita. Ang mga Madianita, ilan? Kunti lang, 135,000 lang naman. Ilan naman sina Gideon at ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos? 32,000. Kontra sa 135,000 ng mga Madianita. Pero ang susurpresa, alam ninyo, nang mag-report si Gideon sa tunay na Diyos kay Yahweh. Sabi niya, Mosing, makikipagdigma tayo. Ang kalaban po natin, 135,000. Parang gusto sabihin siguro ng Diyos, alam ko. Tayo po ngayon ay 32,000. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami niyo. Magbawas kayo. Kaya nagbawas sila. Yung 32,000, naging 10,000 na lang. Nag-report si Gideon sa Diyos, Lord, we only have 10,000. Alam niyo, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Magbawas kayo. Palagay ko, hindi na nagbawas si Gideon. Kusang nabawasan na lang eh. Ako man yun. Laban natin, 135,000, tayo 10,000 lang. Bahala kayo dyan. Kaya yung 10,000 naging 300 na lang. Nang sabihin ni Gideon sa Diyos, Lord God,
We only have 300 men. Alam niyo sabi ng Diyos, very good. Very good. Siguro iniisip ni Gideon, bibigyan ako ng missile nito, bibigyan kami ng mga rockets nito, bibigyan kami ng mga tangke nito. Kapatid, wala pa noon kang mangarap ng ganyan. Kaya ano yung binigay na kasangkapan sa kanilang pangdigma? Ay nako, eto, torches, jars, trumpets. Kung ikaw yung kasama ni Gideon, 300 lang kayo, kontra 135,000, yan ang gamit nyo. Anong isipin mo? Ano tayo magpa-party? Pang night party, pang beach party, yung mga gamit na yan But as I said, hindi fiction yan. Nanalo sila na 300 men. Alam nyo ang dahilan ng Diyos, nasa Bible, kung bakit ganun lang ang number nila at ganun lang din ang gamit nila, ayokong pag nanalo kayo, isipin ninyo dahil sa inyo. Gusto ko pag nanalo kayo, ang lagi nyong isipin, ako ang nagpanalo sa inyo. Kasi gustong iparamdam ng Diyos ni Yahweh kay Gideon at sa mga Israelita yung pinaramdam at sinabi niya kay King Josaphat sa 2 Chronicles 20:15, do not be afraid of your vast enemies, for the battle is not yours, it is mine. Huwag kayong matakot sa dami ng kalaban ninyo sapagkat ang laban na ito ay hindi nyo laban, ito ay laban ko. Kaya wag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Nang in-interview si Coach Tim Cone, maliwanag ang sabi niya, hindi siya makapaniwala. Naging very honest siya. Last 2 minutes daw, nag-give up na siya. Totoo, nag-give up na siya. Hindi lang niya sinabi sa mga players niya. Sa loob-loob daw niya, hindi pwedeng manalo kami. Sigurado to, olats to, talo to. Tanggap na niya. Sabi nga niya, dagdag pa niya, akala ko, sa pelikula lang nangyayari ito. Nangyayari. Boom, boom, kaboom. Panalo. Eto ngayon ang itatanong ko sa inyo. Di ba sabi ko, do not give up para may himalang maganap? Nag-give up bakit may himala pa rin naganap? Sagot, siya mismo ang nagsabi, nag-give up ako, pero hindi ang mga players ko. Kaya may nangyaring milagro. Kapatid, si Coach Tim Cone lang naman ang winningest, pinakamaraming naipanalong kampyonatong coach sa kasaysayan ng PBA na give up. Darating ang pagkakataon sa buhay mo, sa dinami-dami ng problema ng pamilya ninyo, yung pinakamatalinong kilala mo sa pamilya, pinaka-may say sa pamilya, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, baka siyang magsabi, ayoko na, give up na, wala na tayong magagawa. Pag ganon, do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin.
bibigyan kita ng kapahinga sapagkat magginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, manalo sa eleksyon. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, pangarap mong manalo sa eleksyon, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan.
May tanong lang po ako. Kaya niyo po bang gawing diamante o kristal itong marker na hawak ko? Opo, hindi po. Hindi po, no? Kung ipipikit niyo po yung mata niyo at iisipin niyo, sige, pagdasal niyo pa sa Diyos, maging siyang diamante, maging siyang kristal. Pagkatapos po ng 5 seconds, pagkabukas ng mata niyo, magiging bang diamante? Magiging bang kristal? Hindi po. Kung araw-araw, isipin mo, itong marker na ito, magiging diamante ito, magiging kristal ito. Kahit na isang buwan o isang taon mo, palagi isip-isipin. Oras-oras, segundo, pagkatapos po ng isang buwan o isang taon, magiging bang diamante yan? Magiging bang kristal? Hindi. Anong ibig sabihin? Na kahit na isipin mo ng isipin, hindi magbabago ang isang bagay. Amen? At ganon din sa isang tao. Gusto mong magbago ang isang tao, kahit na isipin mo ng isipin, magbabago na siya, magbabago siya, magbago ka. Kahit na sumakit na yung ulo mo, kahit na mailok-ilok ka dyan, pagkabukas ng mata mo, kahit na gawin mo yan, isang taon o isang dekada, magbabago ba yung taong yon? Hindi. Amen? Because it is not enough to think about it. Amen? Hindi sapat na isipin mo lang para magbago ang tao, para magbago ang bagay-bagay sa buhay mo, para magbago mismo ang iyong karanasan. Remember that, my dear friends. Thinking about it is the start, but it is not the end. Umpisa pa lang yan. Ano ang gusto mong mangyari? Anong gusto mong makita? Anong gusto mong lumitaw? At yan din yung pinapaalala ng ating Panginoon. Kahit naman ang puno, ang halaman, para malaman mo, yan mabuti, kailangan pang mamunga, magpakita ng prutas. Depende dun sa ipapakita niya, ibubunga niya, dun mo malalaman, yung puno ba na yan, yung halaman na yan, ay mabuti. At ganyan din sa ating pagkatao. Depende dun sa ginagawa mo. Diyan malalaman ano ba ang klase ng iyong pagkatao. Ikaw ba ay mabuting tao? Ikaw ba ay masamang tao? Depende dun sa pinapakita mo. Depende dun sa kilos at gawa mo. Remember that intentions are not enough. Amen? We should act on our intentions. We should show what is inside of us. Hindi ka magiging mabuting tao sa pag-iisip at pagnanais mo lang maging mabuting tao. At hindi ka makakapasok sa langit kung palagi mo lang iniisip ang langit. Gusto mong makapasok sa langit? Oo. Ilagay mo ang langit sa iyong isip, sa iyong puso. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo? Ano ang mga hakbang na ipapakita mo na ikaw ay karapat-dapat nga na makapasok sa langit? Kailangan pa rin na meron tayong gawin. Even the simplest act of having faith, that is in itself an act, not an intention. Kaya nga po, tingnan nyo to. Kahit na isipin mo, mabuti kang mister, pero kung palagi mo namang inaaway yung asawa mo, kung may tinatago kang karelasyon, hindi ka pa rin mabuting asawa. Amen? Kahit na iniisip mo, papasa ka sa exam, pero tinitignan mo lang yung libro, hindi ka nag-aaral. Papasa ka ba? Hindi. Babagsak ka pa rin. Amen? Iniisip mo, makakabayad ka ng utang. Iniisip mo, mananalo ka sa loto. Hindi ka naman tumataya. Mananalo ka ba sa loto? Hindi. Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi ka nagsusumikap, hindi ka naghahanap ng paraan para makabayad ka ng utang. Mananatili ka pa rin, puno ng utang at naghihirap. Amen? Palagi mong iniisip, gagaling ka. Ayaw mo naman magpa-check up sa doktor. Ayaw mo naman uminom ng gamot. Ayaw mo pa rin baguhin yung iyong mga kinakain. Palagi pa rin maalat, mataba, o matamis. Gagaling ka ba? Di ba hindi? My dear friends, it is not enough to have a good intention.
It is not enough to think about being good. Walang kwenta yan kung wala tayong gagawin. Kaya sabi ng ating Panginoon, mabuti na nakikinig ka sa kanyang salita, pero mas mabuti ang buhayin mo ito sa kilos at sa iyong gawa. Dahil kung palagi mong pinagmumunihan, iniisip at binubuhay ang salita ng Diyos, ano daw ang itsura ng iyong buhay? Isang bahay na matatag, na kahit na dumaan anuman ang unos o baha, hindi ito masisira. Kaya nga, napakarami napapasama. Bakit? Kasi hanggang isip lang, hindi nakakarating ang mabuti sa kanilang puso, sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga paa. Ano ang tawag niyo sa tao na kung saan iba yung iniisip sa ginagawa? Ang tawag natin dyan, baliw. Amen? Sinong hibang? Sinong loka-loka? Kung hindi yung taong sinasabi niya, ibon ako. At pagkatapos lumilipad, ibon ako, sabi niya. Diba? Iba yung isip sa ginagawa. May mga taong ganyan. Baliw. Hinasabing, mayaman ako. Gastos na ng gastos. Tignan mong pitaka. Anong laman? Gagamba. Walang pera. Kabaliwan. Di po ba? Pero may ibang tawag ang Diyos dyan. Yung iniisip na mabuti sila, pero kung titignan mong kanilang pamumuhay masama. Anong tawag ni Jesus sa ganyang pamumuhay? Hipokrito. Nagbabalat kayo. Sa lengguwahe natin, plastic. Hindi totoo. Iniisip, wala naman akong ginawang kasalanan ah. Pero kung titignan mo, sinungaling, nanloloko ng tao, meron tinatago, nang-aabuso, iba yung iniisip dun sa ginagawa. Yan ang kasalanan. Bakit kasalanan? Kasi hindi ka nagiging totoo. Ano ang pagiging totoo? Ibig sabihin, oo, nasa isip at nasa gawa. Mga kapatid, baka hanggang isip lang kayo. Hindi tayo makakapasok sa langit kung iniisip lang natin ang langit. At hindi ka magiging mabuting tao kung hanggang sa isip ka lang mabuting tao. Mas mainam na maging mabuti ka sa gawa at kahit hindi mo na maisip na may ginagawa kang mabuti. Ang mahalaga sa Diyos ay naipakita mo ang kabutihan ng iyong kalooban. Intentions are useless if they are not seen in action. Our characters can only be revealed by our life and not by just thinking about it. Totoo ka ba? Kung hindi, magdasal tayo. Patulong tayo sa Diyos. Patulong tayo na ang kabutihan, siyang maranasan, siyang maramdaman, siyang makita, siyang buhayin natin. Pag mabuti ang iyong gawa, magiging matatag ang iyong buhay. Kung mananalig ka at tunay na sumusunod sa Diyos, ikaw ay makakapasok sa langit at matatanggap mo ang gantimpala ng kanyang pagmamahal.